Blessed morning sa ating lahat. Blessed morning pa. Again, this is a continuation of our series of God's Love. This will be the fourth and the last series. Our fourth series of God's Love is God's perfect design for love. Can you repeat the word perfect? Perfect. Ang perpektong disenyo ng Diyos para sa pag-ibig. May I request everyone to stand up. Tayo muna ay manalangin tayo ng Diyos. Salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa pagkakataon na andito na naman kami upang ikaw ay mapapurihan, dakilain, sambahin, Panginoong Diyos. Maraming salamat. This time, cleanse our hearts, our motives, our minds. Maraming salamat sa iyong dakilang pagmamahal, your gracious love. At sa mga sandaling ito, sa mga makikinig, let the Holy Spirit move and act in this place upang maintindihan ang iyong mensahe na nais iparating sa bawat isa. Ganoon din po sa akin, Panginoong Diyos, bigyan mo po ako ng karunungan, katalinuhan upang mai-deliver ng maayos ang iyong message sa mga sandaling ito. Lahat ng ito, we pray in your Son Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, we always have an objective in our sermons. So, this will be our objective in our sermon for today. To encourage everyone to build relationships based on God's original design, emphasizing the importance of love, unity, and commitment in both romantic and non-romantic relationships. The goal is to show how God's plan for love can shape every relationship to reflect His glory. Okay? Sabi din sa Tagalog, upang hikayatin ang lahat na bumuo ng mga relasyon batay sa orihinal na disenyo ng Diyos, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-ibig, pagkakaisa, at pangako sa parehong romantiko at hindi romantikong mga relasyon. Ang layunin ay ipakita kung paano mahuhubog ng plano ng Diyos para sa pag-ibig ang bawat relasyon upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Diyan pa lang ay magkakaroon na tayo ng idea o katanungan. Sa atin bang mga relasyon ngayon, romantic or non-romantic relationships, ay nag-glorify kaya ang Diyos sa mga ito? Again, ang aking babahagi sa inyo for today is God's perfect design for love, o ang perpektong disenyo ng Diyos para sa pag-ibig. Sa simula pa lang, God designed love to be the foundation of all relationships. His plan for love is perfect. Amen. At batay ito sa mga alituntunin ng pagkakaisa or unity, commitment, and selfless sacrifice. Dahil sa mundong ito, kung saan ang mga relasyon ay kadalasang nababaluktot o hindi nauunawaan. Kaya mahalagang bumalik sa original na disenyo ng Diyos para sa pag-ibig. Mamaya titignan natin kung ano ang mga yan. Ngayon ay tutuklasin natin kung paano ang pagyakap sa perfect plan ng Diyos para sa pag-ibig na maaring hubugin ang bawat relasyon sa ating buhay. Ito man ay sa pag-aasawa, pagkakaibigan, o pamilya. Kapag ang pag-ibig ay rooted sa disenyo ng Diyos, nagdudulot ito ng pagkakaisa, nagpapatibay ng commitment, and reflects His glory. Amen? Ating tuklasin kung paano natin mai-align o maiayon ang ating mga relasyon sa perfect blueprint. Ano yung blueprint? Nakakita na kayo ng blueprint, yung yung architect ba yun? Ayan, no? So, kumbaga yun yung design plan ng Diyos para sa pag-ibig. Okay, point number 1 natin, mga kapatid. Point number 1 natin, God's original design for relationships. Ang original na disenyo ng Diyos para
sa mga relasyon. Our scripture here is on Genesis chapter 2 verse 18. It says, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." The point here is, God created us for relationship. Nilikha tayo ng Diyos para sa relasyon. Kaya nga, nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan and not to be alone. Ngayon, ano-ano kayang mga relasyon ito? First, God created us to have relationship with Him. And then, the second is God created us to have relationship with one another. In Genesis chapter 2 verse 18, kinilala ng Diyos na si Adan ay nangangailangan ng isang kasama or companion. Kaya nga sabi ng Diyos, siya mismo ang nagsabi, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Na nagpapakita na ang mga tao ay hindi inilaan upang mapag-isa. Or not to be isolated or to be alone. Kaya kung ikaw ay binata talaga at iniisip mo o hinihiling mo sa Diyos na kailangan mo ng companion na suitable for you, nakikita yan ng Diyos. Amen? At alam niya kung ano ang mas nakabubuti para sa iyo. Dito sa Genesis chapter 2 verse 18 ay itinatampok ang disenyo ng Diyos or highlights God's design para sa pagsasama or partnership, maging sa marriage, sa ibang tao, at sa kinabibilangang community. Amen? Now, as Christians, remember there is no solo Christian. Tama? Amen. Maari tayong bumuo or to build deep relationships sa ating mga kaibigan, pamilya, at mga pamilya sa church. Emphasizing o binibigyang diin ang suporta sa isa't isa at pagsasama, companionship, and fellowship. Di ba? Kapag lagi tayong magkakasama ay mas tumitibay o tumatagal ang ating relasyon bilang magkakapatid kay Kristo. Hindi lang ito para sa mga may asawa. Kung single ka man o sa anumang relasyon, unawain na ang disenyo ng Diyos for human connection is rooted sa kanyang pagnanais na huwag tayong lumakad ng mag-isa. We must understand that God's design for human connection is rooted in His desire for us to not walk alone. Again, our point number 1 is God's original design for relationships. And God created us for relationship. Amen? Amen. God created us for relationship. Ano yung una? First is with Him, and then with one another. Nasusundan niyo mga kapatid? Amen? Okay, point number 2 natin. Point number 2 natin, mutual respect and sacrificial love. Paggalang sa isa't isa at sakripisyong pagmamahal. Sa anumang relasyon, paggalang or respect is very important. Amen? Praise God. Magbasa muna tayo ng scriptures dito. In Ephesians chapter 5, verses 22 to 25, it says, "Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her." The point here is, God calls
husbands and wives to love and respect each other as Christ loves the church. Hindi lang sa husband at hindi rin lang sa wife, but both of them. Husbands and wives. Na ano? Na ibigin at igalang ang isa't isa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church o sa mga Kristiyano. In Ephesians chapter 5 na ating binasa, itinuro ni Apostle Paul na ang pag-aasawa or marriage ay isang larawan ng sakripisyong pag-ibig or sacrificial love ni Kristo para sa church. Sino ang church, mga kapatid? We. Tayo. We. Amen. Okay? The church, we or other Christians, na siyang kanyang katawan. Amen? Anong sabi doon sa ating binasa? Christ gave Himself up for her. Yung word na her dyan is referring to the church or Christians. Sino-sino yung mga husbands o mga lalaking may asawa na dito? Kindly raise your hand. Amen. Praise the Lord. Dalawa. Ang dami nila, no? Amen. Praise God. Okay. Bakit si Barbie hindi nataas? Ay, hindi nagdas ba? Medyo, medyo alangan ba? Praise the Lord. Okay. Okay, mga husbands. Okay, sa mga husbands, ang katuruan para sa mga lalaking may asawa or the husbands ay dapat na mahalin ang kanilang mga asawa ng may sakripisyo. Gaya ng ginawa ni Kristo as the husband of the church. Sa mga babae naman na may mga asawa or the wives, sino-sino dito? Wala. Praise the Lord. Praise the Lord, no? Okay. Ang katuruan sa inyo ay dapat ninyong igalang ang inyong asawang lalaki or your husbands. Hindi ina-under. Ano po? Tama? Praise the Lord. Yan ang katuruan ng Bible eh. Ano po? Yan ang katuruan ng Biblia para sa marriage o pag-aasawa. So, if Christ is the husband of the church, na siyang mga Kristiyano, now the church is the wife of Christ. Balik tayo sa ating scripture in Ephesians chapter 5. Doon sa verse 24. It says, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Mas maganda sa Tagalog, sabi dito, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Respetuhin ninyo ang pagiging head of the family ng husband. Kapag ang lalaking asawa or the husband at ang babaeng asawa or the wife ay pareho silang nagpapasakop or they have mutual submission sa mga katuruan ng Biblia, ibig sabihin, sinusunod nila ito ay lumilikha ng isang mapagmahal at nakasentro kay Kristo na pag-aasawa. Ano ulit? Kung may mutual submission ang husband and wife sa teachings ng Bible, is it creates loving and Christ-centered marriage. Amen? Sa iyong mga relasyon, mag-focus sa kung paano mo mapaglilingkuran or on how you can serve at unahin ang mga pangangailangan ng ibang tao. Tulad ng ginawa ni Kristo para sa atin. Kasi si Christ ang ating model eh. Kumbaga siya na yung ating Lord and Savior. At kung siya na yung ating Lord or Master, siya na yung ating sinusunod sa ating buhay. Amen? Ngayon, sa pag-aasawa or in marriage or in other close relationships, seek mutual respect. Magkaroon ng respeto sa isa't isa. Kung ikaw ay nasa isang tungkulin ng pamumuno or in a leadership role,
whether you're a husband or elder in the church, ay dapat mamuno ng may pagpapakumbaba at pagsasakripisyo sa sarili. Hindi puro ginhawa lang ang gusto. Lead with humility and self-sacrifice. Tulad ng ginawa ni Kristo, bumaba siya dito sa lupa, not to be served, but to serve others. Hindi para pagsilbihan, kundi para pagsilbihan ang iba. At ibinigay niya ang kanyang sarili para sa church o mga Kristiyano na siyang kanyang asawa. Kaya dapat tayo ang unang nagpapakumbaba o nagsasakripisyo para sa pamilya at sa gawain ng Diyos kung tayo man ay nasa leadership role. Amen? Para naman sa lahat. Pagdating sa gawain ng Diyos, yung pagluluto, paghuhugas, paglilinis, pag-aayos dito sa simbahan, paghatid sundo, pagpapagamit ng iyong talent, pagbibigay at paglaan ng iyong oras ay mga sakripisyo na yan para sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Ang sarap-sarap kayang gumala o matulog. Lalo na one day lang ang day off ng iba sa atin. Pero praise God, andito ka pa rin ngayon. Amen? Sinasakripisyo mo ang iyong oras para sa Diyos. Mas inuuna mo ang Diyos kaysa sa iba. Amen? Wala bang napilitan lang dito? Wala. Noon para ma-invite yung isang tao, sasabihin, may birthday doon. Pero pagdating, nagugulat siya, meron mo ng service pala. Praise God. Again, in marriage or in other close relationships, seek mutual respect. Magkaroon ng respeto sa isa't isa. Hindi lang dyan, para sa pangmalawakang relationships, we need to respect each other. Amen? Amen. Mas mababa man ang profession niya kesa sa iyo, mas matanda man siya kesa sa iyo, we need to respect each other. Amen. Praise God. Okay, point number 3 natin. Point number 3, the healing power of love. Ang nakakapagpagaling na kapangyarihan ng pag-ibig. Bakit ganyan? Let me read 1 Peter chapter 4 verse 8. It says, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Tingnan natin sa Tagalog version. Sabi dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. The point here is, love has the power to heal, forgive, and restore relationships. Amen? Amen. Kung ang love o pag-ibig na taglay ng isang tao ay ang foundation nito ay mula sa pag-ibig ng Diyos. Ano ang mga yon? Unconditional, sacrificial, and inclusive love. Meaning not exclusive. Walang itinatangi o walang pinipili. Sa madalit sabi, ang pag-ibig ng Diyos is perfect. Amen? Kung gayon, ang pag-ibig na yan ay may kapangyarihang magpagaling, magpatawad, at Amen. magpanumbalik ng mga relasyon. Amen. Praise God. May mga naghahangad ba dito na gustong ma-restore Amen. ang kanilang relationships Amen. Amen. sa kanilang asawa? Amen? No? May nag-amen? Praise the Lord. Sa kanilang anak, kaibigan, Amen. or anyone else na hindi nakasunduan o nakaaway mo. You need to observe kung pag-ibig ba talaga ng Diyos ang pag-ibig na nasa iyo. Sabi nga ng aming professor sa Philosophy in Ministry sa Bible School, sabi niya, ang iyong ministry ba are redemptive, reconciling, and restorative. Mayroon kayang nababago, nagkakasundo at nagpapanumbalik sa Diyos o nagpapanumbalik sa Diyos o sa mga relasyon sa iyong ministry na ginagawa. In 1 Peter chapter 4 verse 8,
highlights that love o itinatampok na ang pag-ibig ay, ano sinasabi doon? Pumapawi ng maraming kasalanan. O sa ibang version ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Okay, magbigay ako dito ng simple illustration. Alam nyo yung Salonpas pain relieving patch. Diba? Alam natin yan? Diba kapag may sakit sa likod o balikat, kapag nilagyan mo ito ng Salonpas, anong nangyayari? Nare-relieve yung pain. Amen. Unti-unting nawawala yung pain o kirot sa iyong katawan. No? Hindi naman agad-agad na nawawala pagkalagay mo ng Salonpas. Kumbaga, sabi ni Ate Lani, nire-relieve niya yung sakit unti-unti hanggang sa mawala yung pain o kirot at unti-unti ring nakakaramdam ka ng ginhawa mula dito. Kumbaga, yung Salonpas ang love o pag-ibig na pumapawi ng kirot or pain. Praise God. Isa pang simple illustration natin. Noon kasi ay nakita ko kung paano nila i-vulcanize yung gulong na nabutas mula sa pako or sa sharp object. May proseso muna na gagawin yung nagvo-vulcanize bago niya ilagay o ilapat yung tire patch doon sa butas ng gulong. Tama? Yes. Then, it needs time or a little bit of time para tuluyang matakpan ang butas. Kumbaga, yung tire patch, ang love na tumatakip sa sira o butas upang matakpan ito ng tuluyan at maging maayos ulit. Now, kung bakit ko ito sinasabi mga kapatid, dahil ito ay nagpapaalala sa atin, it reminds us na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam o basta lang pagmamahal, kundi tungkol din sa pagpapatawad, pagpapanumbalik, at pagpapakawala sa mga nakaraang sakit. Love is not only about affection, but also about forgiving, restoring, and letting go of past hurts. Amen? Sino sa atin dito ang may nakaaway noong nakarang taon? Ngayon. Praise the Lord. At napakaraming taon na ang nagdaan at hanggang ngayon ay kaaway o hindi pa rin kayo nagpapansinan sa taong yon. Ang dapat natin gawin, forgive and let go. Amen? Sino dito ang hindi pa rin nakaka-move on sa kanyang pains and hurts in the past? Praise the Lord. Maybe it's time to forgive and let go na. Amen? At isipin mo na ikaw na ay anak na ng Diyos. Ano? Amen? And you are already forgiven. Praise God. Again, napakaganda ng ating scripture na ito. Okay? In 1 Peter chapter 4 verse 8. Let me read to you again. Sa Tagalog ko naman babasahin. Sabi dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi o nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen. Nice kong ipapansin sa inyo yung sinasabi dyan na magmahalan kayo ng tapat. Pwedeng sumigaw ang mga tapat ng tapat? Tapat! 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 Praise God. Parang hindi sumigaw Apat pa natin suminto. Isa pa nga, yung mga tapat, sumigaw ng tapat. Tapat! Amen. Sabi nga, kahit bali-balik ta rin mo, yung word na tapat ay Tapat pa rin. tapat pa rin. Amen? Praise the Lord. Okay, sa English version, ang sabi doon is, love each other deeply. Kaya hindi lang ito basta pakiramdam o basta lang pagmamahal. Kundi ang sinasabi ay magmahalan ng Deeply. tapat or love each other deeply.
At kung gayon, ay sigurado magkakaroon ng healing, forgiveness, and there will be a restoration of relationships. Amen? Dahil ang tapat na pag-ibig na ang pundasyon ay ang pag-ibig ng Diyos ay may power. Power to heal, power to forgive, and the power to restore relationships. Amen? Sige, kabilang na dyan yung kili-kili power. Bakit? Kung minamahal mo ng tapat ang isang tao, kahit ano pang maging amoy niya, kahit ano pang maging itsura niyan, ay talagang mamahalin mo ng tapat ang totoo. Doon pa lang may pagtitiis ka na eh. Di ba ba? Praise the Lord. Buti ko, paano kung yung bibig mismo, may amoy na, no? Amen. Okay, sinisingit ko lang yan mga kapatid. Ang ganda talaga ng ating scripture sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Basahin ko ulit ha. Okay, sa English version, sabi doon, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. And mahilig din kasi akong magbasa ng other versions sa Bible. Okay, yung binasa ko kanina, that is NIV version. Okay, tignan naman natin sa NLT or New Living Translation version. May nais lang ako ipapansin sa inyo doon. Sabi doon, most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Sabi doon, continue to show deep love for each other. Can you repeat the word continue? Continue. O sa Tagalog translation ay magpatuloy, ipagpatuloy o hindi tumigil. Continue to show deep love for each other. Dapat hindi lang ngayon ang pagpapakita ng tapat na pag-ibig sa pamilya, kaibigan, kapatiran, o kahit sa iba, kundi continuous o tuloy-tuloy. Amen? As Christians, magpakita kung paano mo mai-extend o maipapaabot ang pagpapatawad or forgiveness sa iyong mga relasyon. Maging sa asawa, pamilya, kaibigan, at kapatiran. Ngayon, tandaang maigi ito. Itong aking susunod na sasabihin. There is no perfect relationships sa mundong ito. Tama? Mayroong ups and downs, mayroong mga misunderstandings, o hindi pagkakaunawaan. Tama? Kapag dumarating sa punto, ang mga hindi pagkakaunawaan o tests ng isang relationship, anong dapat gawin? Choose to cover them with love. Katulad ng illustration natin kanina na salon pass patch to relieve pain and tire patch to cover the puncture o takpan ang butas. Choose to cover them with love. Amen? Ang pag-ibig ang gamitin natin, hindi bunganga. Ano sinasabi doon? Hindi lang yan basta pag-ibig, kundi tapat and deeply love. Upang gamutin at takpan ang mga sakit at mga butas sa relasyon. Isa pa, wag natin kakalimutan, allowing God's grace to lead you toward restoration. Laging isipin ang pagpapanumbalik or restoration ng relasyon. Again, choose to cover them with love and allowing God's grace to lead you toward restoration. Remember, the love of God has the power to heal, forgive, and restore relationships. Amen? Okay, point number 4 natin, or last point natin, God's plan for permanence in relationships. Ang plano ng Diyos para sa pagiging permanente o pananatili o hindi pagbabago sa mga relasyon. We know, ang love o pag-ibig ng Diyos lamang ang hindi nagbabago or permanence. Tama? Pagdating sa lahat ng pag-ibig.
At yan ang nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. In Matthew chapter 19 verses 4 to 6, haven't you read? He replied, that at the beginning, the Creator made them male and female, and said, for this reason, a man will leave his father and mother, and be united to his wife, and the two will become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. The point here is, God's desires permanent and unbreakable unity in marriage and all committed relationships. Nais ng Diyos na permanente at hindi masisira ang pagkakaisa sa pag-aasawa at sa lahat ng tapat na relasyon. In Matthew chapter 19 verses 4 to 6, the Lord Jesus teaches that marriage is a covenant. Amen. Amen? Ano yung covenant sa Tagalog? Kasunduan. Amen. Tipan o kasunduan. Kasunduan ng isang lalaki at isang babae na maging isang laman o pag-aasawa. And it is a lifelong commitment. Panghabang buhay na pangako o sumpaan sa harapan ng Diyos. Sino na ang ikinasal dito? Amen? Praise the Lord. Maalala mo pa yung Hindi naman. Yung bao. vows nyo sa isa't isa? No? Yung vows nyo sa isa't isa sa harapan ng Diyos? Na sinasabi nyo, mamahalin kita sa hirap at sa ginhawa till death do us part. Naalala nyo pa ba yun? Amen? Tapos pagdating na ng panahon, ang gusto mo lang pala is puro ginhawa, puro sarap. Pagdating sa hirap, bahala ka na dyan. Till death do us part. Sinasabi mo, kahit mamatay ka na. Di ba? Sinasabi ng Panginoon, in Matthew chapter 19 verse 6, sabi niya, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. As God conclude, ano sinasabi doon? Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kapag pinag-isang laman ng Diyos ang mag-asawa, isang lalaki at isang babae, ay walang dapat maghiwalay sa kanila. This principle o ang katotohanan ito ay naia-apply sa lahat ng relasyon based on God's design for unity, faithfulness, and commitment. Amen? Laging mag-commit ng pangmatagalang relasyon na batay sa pananampalataya, pagtitiwala or trust, at paggalang sa isa't isa or mutual respect. In your marriage o pag-aasawa at sa mga malapit mong relasyon, prioritize communication. Napakahalaga ng communication. Kaya dapat inuuna yan. Di ba? Mas healthy ang relationship kapag maayos ang communication. And resolve issues o lutasin agad ang mga issue with a commitment to long-term unity. Lagi ring i-prioritize ang pagkakaroon ng pangmatagalang pagkakaisa o pagsasama. Again, itinuro ng Panginoong Hesus na ang marriage is a covenant o kasunduan ng isang lalaki at isang babae na maging isang laman o pag-aasawa. And it is a lifelong commitment, panghabang buhay. Amen? Amen. Praise the Lord! Sa ating pagtatapos, mga kapatid, God's perfect design for love is not only about romantic relationships, but also about how we interact with everyone in our lives.
His design emphasizes unity, respect, sacrifice, forgiveness, and commitment. Ikaw man ay single, may asawa, o sa iba pang relasyon, lahat tayo ay tinatawag na ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kung paano tayo nakikipagdeal o nakikipag-ugnayan sa iba. God's love serves as a beautiful reminder of the power of love. Not just in romantic relationships, kundi sa bawat aspeto ng ating buhay. Amen? Habang iniisip natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, inawag tayo na ipakita rin ang pagmamahal na yon sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa pagsasakripisyo, walang kondisyon at walang kapalit. Ang pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos ay isang kaloob o isang gift na dapat din nating ibahagi sa iba. Maging ito man ay sa asawa, pamilya, mga kaibigan, o kahit sa mga taong hindi ibinabalik sa iyo ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagpapakita ng katangian ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia, ay hindi lamang tayo nagtatayo ng mas malalim at mas makabuluhan or meaningful relationships, kundi nagiging mga buhay na halimbawa tayo ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundong lubhang nangangailangan nito. Sa ating mga napag-aralang series of God's love na aking ibinahagi sa inyo, may you be inspired to reflect God's love on your relationships and interactions, or in dealing with other people, and sharing His transformative love with those people around you. Pwedeng tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Jesus loves you. Jesus loves you. Nais ko magsitayo tayo lahat, mga kapatid. Tayo muna ay mananalangin. Amen. Pwedeng bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating. Amen. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa kabila ng aming mga imperfections, flaws. Panginoong Diyos, you're still there, loving us, reminding us, guiding us, and calling us. Maraming salamat, Panginoong Diyos, that your love is perfect. Amen. Your love is incomparable, Panginoong Diyos. Amen. Your love is unchanging. Maraming salamat, Panginoong Diyos. You're showing us on how to love one another. Kahit yung mga taong mahirap mahalin, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga weaknesses, sa aming pagkukulang. Punuin mo po ito sa aming mga puso, lalo na sa pagmamahal, Panginoong Diyos, at maunawaan namin ito, may pamuhay, at may bahagi rin sa mga ibang tao. Maraming salamat. Lahat ng ito, we pray in your Son Jesus. Amen and amen. Sorry. Hindi ko na yan. Amen. Amen. Praise God. Tayo lang po yung mga kapatid. Marami ba tayong natutunan sa binahagi ng ating mga pastor? Amen. Sigurado tayo? Amen. Sige nga, magtawag ako. Anong points number 1 natin, mga kapatid? Ano yung... Mahaba yun, bro, eh. Ha? Mahaba yun. Mahaba ba yun? Yung series 1 natin. Yung ngayon lang, yung topic ni Pastor, ano bang points number 1 ni Pastor ngayon? God's Mention. original design for relationship. Praise God. Amen. Points number 2, nasa likod na naman tayo. Quiz dito eh. Mutual respect and sacrificial love. Praise God. Ubusin mo na. Ano? Number 3. Jesus loves you. Ano?
Amen. Salamat muli pa sa iyong salita at naway mga kapatid na magdirima ang mga salita ng Panginoon sa mga buhay natin. No? Huwag lang na hanggang tagapakinig lang tayo. Kailangan i-apply din natin na andito tayo para matuto, andito tayo para mabago yung takbo ng buhay natin. Kasi andito tayo walang walang perpekto sa atin dito. Lahat tayo makasalanan, nandito tayo para handang buuhin muli ang ating pagkatao.